Si Dexter Aguja and Rufo Caranzo ay gustong mingi ng tulong na mapanagot yung kapabayaan ng isang resort. Kaugnay po sa insidente na nangyari sa kanila at yung mga gwardiya na hindi man lang daw tumawag ng pulis kahit meron ng duguan. Parang away, personal na away habang nandun sila sa resort. Sige po, sino po bang magkikwento? Si Sir Dexter, si Sir Rufo. Magandang hapon po sa inyong dalawa, mga sir. Magandang hapon din po. Okay. Sige. Meron po kayong nakaaway doon sa resort. Totoo po. Sige, mas maganda. Sinong magkwento? Kayo? Bali, isang grupo po kami na nag-outing po doon. Tapos, yung nakaaway ko po ay hindi po siya, hindi namin siya kilala. Pero customer din po doon sa Opo, resort. customer din po siya. Bali, parang ang nangyari po, sumunod po siya doon sa table namin. And then parang nakijoin. Tapos, simula Gate crasher. Parang ganun. Opo, tama po yun. Parang ganun po sa madaling salita. Tapos, hindi po namin inaasahan na nung bandang dulo na po, nung pauwi na po kami, malapit na po umumaga, nagsisimula na po siya magbiro, tapos hindi na po makontrol. Doon na po nagsimula yung kaguluhan. Pero hindi po talaga namin siya kakilala. Okay. Nagsumbong ho kayo sa resort. Opo. Oh. Bali, Anong ginawa po ng resort, yung management? Wala. Wala ho silang security guard? Meron. O anong pong ginawa ng security? Bali, 3 yung nag-aawat ng mga security guard. Una, 2. Tapos bigla nadagdagan ng isa. Yung ako lang kasi yung kasama niya. Kasi yung mga kasama na namin, nag-uwian. Kasi, Okay. Sige po, pakibilisan natin. Opo. Ano hong nangyari in the end? in the end po, naghintay po kami ng report galing sa resort. Kung meron silang na-submit, wala pong alam. Pumunta kami ng barangay, dapat daw po, nirefer nila doon sa So, ibig barangay. sabihin, walang blatter. Wala po. Doon sa Hinayaan lang insidente. po nila yung suspect na Na makaalis. makawala. opo. Okay. Sige, kausapin mo ni si Marlene Aguilar, yung manager mismo ng Bosay. Ayan, Ma'am Marlene, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Marlene Aguilar, manager ng Bosay Resort. Ma'am Marlene, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Okay. Ma'am, andito po sina Dexter Aguja and Rufo Caranzo, kliyente po ninyo o customer ng Bosay Resort. At sinasabi nga po nila, ma'am, yung naging kapabayaan po nung inyong mga gwardya dahil hindi blinatter, tapos Hindi yun hinuli. nga po, hindi hinuli. Pinakawalan po yung Jason Mendoza na kanilang nakaaway. Opo, ma'am. Kasi nung as per nag-investigate kami, parang napansin nila na kumbaga iisang grupo sila. Iisang grupo sila at may na-interview na rin po ako dyan, yung girlfriend nung Jason. Ang sabi niya, yung nambugbog daw na yon dun sa Jason ay kaibigan ng kaibigan niya. Teka So, muna, si Jason. nagbibiroan daw, Ma'am, excuse me, ma'am, nagtapos lang makasingit daw po. sila. Ma'am, excuse me. Si Jason po ay nabugbog. Apo. Ako po yun. Ako po yung nabubog. Dexter Agua. Yes, sir. Oo. Kayo ba yun, sir? Opo, ako po yun. Kasi nakausap ko yung kaibigan mo dito kasama yung mother mo. Opo. Oo, nakasama yung mother mo na yun nga kumbaga yung nangyaring nagbubugan nga daw doon. Tapos sabi ko nga, nung nag-investigate kami, sa pavilion pala, ay sa convention pala nangyari yun. Tama po yun, sa So, doon po kasi convention. sa convention, meron kaming CCTV ron. Okay. Nakita ko po yung mukha mo doon, yung duguan ka na. Okay. Nakita ko rin na yung sugod ka din ng sugod doon. Okay. O, nakita po namin yun. Kita po yun sa CCTV lahat. Lahat Ganito po po ng yun, pangyayari madam. Doon, Okay. may area lang po doon na hindi nahagip ng CCTV. Pero yung kalakhan, halos nahagip po. Madam, ang reklamo po kasi namin, bakit yung security po, wala pong written report na ginawa para po ipasa po sa barangay bago po ako dalhin sa ambulansya. Eh lang naman po yung problema eh. Blatter. Opo, actually, yun po yung question ko nga din sa security guard namin. Kaya lang, ang sabi nga nila, yung nung na-investigahan, magkakasama nga daw po kayo. Kung ibig sabihin, magkakakilala kayo. Hindi po namin Ma'am, Kasi Makasingit, personal. ma'am. Sir, excuse me. Ma'am, Makasingit. Sabihin na ho natin magkakasama sila, pero meron po nangyaring insidente na hindi ka nais-nais. Dapat ho, naka-blatter pa rin ho yun, naka-report pa rin ho yun sa logbook ng SG. Ma'am. Actually, meron silang report na binigay sa akin nung nag-imbestiga na after pumunta dito nung yung mother mo. So, yun. Kaya meron sila
ng incident na report na gano'n. Kaya nga sabi ko nga sa kanila. Po, So, pero excuse- nung inimbestigahan po kasi namin, ang sabi nila, ma'am, magkakakilala yan. Kasi nga nung hindi daw ako nagbibitaw yung Jason tsaka yung bakla na malaki ang katawan, yung isang kaibigan daw nila, sila na yung sinuntok yung braso yung dalawa, na tumigil na kayong dalawa, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, magkakakilala kayo. excuse me lang po, Miss Marlene. Kasi po, yung point po namin dito, yung sa guard, di ba, na hindi po sila nag-file ng incident report. Kasi po, Yes, ma'am. nung afternoon, di ba, afternoon na kami nakapunta ng mama ni Dexter doon. Tapos sinabi Yes, niyo po sa amin na wala po kayong idea kung ano po yung nangyayari. Tapos biglang pumunta yung head ng security. Sinabi ng head ng security, inamin niya mismo sa harapan namin sa mga taga-barangay na siya mismo yung naghatid sa amin sa ospital, pero never siya nag-inform sa management ninyo. Pinagalitan mo pa nga sa harapan namin, di ba? Yes, ma'am. Opo. Kasi meron isang OIC, kasi di ba pang umaga siya. Merong OIC na pang gabi. Dapat siya, kasi dapat nagre-report. Kaya nga silang dalawang OIC pinagalitan namin. Dapat yon meron kayong incident report sa amin. Ma'am, Opo. paano po kasi yun? Gusto Nahihirapan niyo po. po, kunin niyo yung pero kinausap na namin sila. Sabi namin, dapat meron kayong report. Anyway, meron na po kaming ginawang sa kanila kasi kami sa management, meron po kaming ibibigay na sa kanila. So, Okay, sa tingnan po bago tayo mag-news, ano pong gusto niyo mangyari, sir, mga sir? Gusto po kasi namin na mapanagutan po ng security department nila or yung kung sino man po yung nagpaalis po doon sa Suspect. sa suspect po sa nakatama sa akin. Kasi ako po yung hinawakan ng security. Yung security po pinabayaan po yung Jason Mendoza na may hawak ng bote. So, ang ibig sabihin, kung naging maagap sa security guard Opo. sa kanilang gawain, sa kanilang trabaho, wala hindi pong ka sana mangyayari. nabugbog. Yes, tama po yun. Tsaka nag-file po kasi kami ng nagpa-blatter kami sa Antipolo Police Station. Sabi nila na hindi na namin mahuhuli to kasi wala nang suspect, nakaalis na. Pinabayaan po kasi Kung on nila the makaalis spot, po ng araw na yun. Opo, kung on the spot po, andun po yung suspect, mahuhuli. Pwede mahuli, Opo. dali sa presinto, Opo. ma-inquest. Opo, ganun lahat. po. So, ma'am, ang problema nila dito ngayon, wala na po yung suspect dahil napakawalan po ng inyong SG, so may kapabayaan. So, ang nireklamo nila ngayon po, ang inyong SG. Opo. Actually, sir, bali nakausap na rin po namin sila yung girlfriend ng Jason na nakausap na daw nila yung nambugbog. Kasi kapitbahay lang daw yun nung kaibigan niya. Okay, sandali po. So kung nakausap nyo na pala, mga sir, ang nambugbog sa inyo, kakilala nyo, pwede pa rin naman kayo maghabol at mag-file ng kaso. Opo, nakausap na po namin. Kaso hindi nga, kasi mayroon daw pong process yon. Kung sabi ng mga taga-police Okay, station, alam ko na po yan. Yeah, may process ho yun. Sampahan nyo silang kaso, magpa-medical ho kayo. Pwede pa rin ho. Opo, ginawa na po namin yung lahat. Okay, so naisampan nyo ng kaso. Opo. Doon sa nambugbog. Opo. Okay, sige po. Okay na po. So ang gusto nyo lang ho, mag-file ng kaso ng reklamo laban sa SG dahil sa kapabayaan. Okay na po. So ma'am, Yes, sir. pag-usapan nyo na lang po ito dito sa mga complainant Yes, dahil sir. meron nga po talaga kapabayaan ang inyong SG. Okay? Opo. Doon na lang po sa barangay siguro kayo mag-usap tungkol dito. Yes, sir. Dahil very clear ho talaga doon sa kanilang salaysay, meron ho talagang kapabayaan ang inyong security guard. Maliwanag po yan. Yes, sir. Okay? Opo. Okay. Pero sandali lang po, Sir Dexter, Sir Rufo, so na-file na yung kaso laban doon sa nambugbog. Okay na tayo doon. So yung security guard lang doon sa kanyang kapabayaan. Sige, ma'am. Pag-usapan niyo po ito, ide-direct po namin sila sa barangay na may sakop sa inyong lugar at doon ho kayo mag-usap-usap tungkol doon. Ano tungkol dyan? Okay, ma'am? Yes, sir. Sige po. Salamat po sa inyong time na binigay sa amin, Ma'am Marilyn Aguilar. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you po. So anyway, na-file na pala yung kaso sa barangay ho. Ay appointment namin kayo kay chairman at doon lang kayo mag-usap-usap tungkol doon sa kapabayan ng barangay. Okay? Ng security guard. Magandang hapon po. Sige pa. Thank you. Salamat po. At thank you na lang kay Major Ariston Dogwe. Hindi natin kailang pulis kasi naisampa na yung kaso di ba? Yung physical injury. Okay. Pero wala pa daw ata, wala pa ba? O napansan na sampa na? Naisampa na. Sila mismo nagsabi, naisampa na Naisampa na, okay. Sige. Oo Naisampa na. Hindi, kasasabi lang Oh, okay.
Tatak Wanted. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.